إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Tunay ng papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakupkop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino mang magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang ummah at takibaka sa landas ni Allah hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah. Dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at maging kabilang sa matutuwid, mapabilang sa matatapat, at mapabilang sa mga makatotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang utos na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo mapabilang sa mga makatotohanan ay nangangahulugan lamang na tayo ay hindi mapapabilang sa mga nandarambong, sa mga nangungurakot at mga nagnanakaw, lalong-lalo na sa panahon na ito na napakalaking usapin sa bansang ito ang galit ng mga tao sa korupsyon. Ngunit ngayon nga, sa kabila ng lahat ng ito, ang Muslim ang pinakakarapat dapat na namumuhi dito. Ang pangungurakot ay pagnanakaw din. Dahil ang pagnanakaw sa pondo ng publiko ay mas masahol na pagnanakaw kaysa sa yaman na ninakaw mula sa isang tao. Maaari maangatwiran ng mga tao na ang kanilang kinukuha o iniumit, kinukupit, ninanakaw mula sa gobyerno ay yaman na sila ay meron namang karapatan dito dahil meron silang ambag dito dahil sila ay nagbabayad ng buwis. Wala silang karapatan pa rin dito. Dahil ang tanging may karapatan dito ay ang binigyan ng otorisasyon, ang pinahintulutan na gumastos ng pondo na ito sa tamang paglalaanan nito. At yun nga, ito ay magiging mas malaking kasalanan kung iahambing sa pagnanakaw sa isang individual. Dahil ang pagnanakaw na ito, ang pinagnanakawan dito ay mas maraming tao at mas malaki ang pinsala na idudulot nito. Nakita na natin ang napakalaking pinsala na dulot ng mga substandard na mga tulay, substandard na mga dike, at iba't iba pang mga gawain na palpak na dahil dito ay maraming mga napipinsala at meron ding mga namamatay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagnanakaw sa iba't ibang mga anyo nito, kasama na rito ang pagnanakaw sa pondo ng gobyerno sa Islam, kung ipatutupad ang Sharia ni Allah subhanahu wa ta'ala ay merong had. Merong tukoy na parusa ng pagputol sa kamay ng magnanakaw. Dahil ito ay isang napakalaking kasalanan. Nakatulad nga ng nauna ng nabanggit, ang pagnanakaw sa pondo ng bayan o kahit sa pondo ng individual ay maaari magdudulot hindi lamang ng pagkawala ng yaman, bagkus ay magdudulot din ng iba't ibang mga pinsala katulad ng kamatayan at iba't iba pang mga suliraning panlipunan. Ilang mga tao na ba ang na-scam sa kanilang mga yaman, ang kanilang mga yaman ay gagamitin sana nila bilang pampaaral sa kanilang mga anak.
Ilang mga tao na ba ang na-scam na ang pera nila ay gagamitin sana nila upang ipanggamot sa kanilang mga sakit? Ilang mga tao na ba ang na-scam, ang naloko, na ang pera nila ay magagamit sana nila sa mga bagay-bagay na makabuluhan? Kaya marapat lamang na ang parusa rito sa pagnanakaw, sa pangungulakot, at iba't iba pang kasamaan na tulad nito ay magiging malupit lamang dahil malupit ang kanilang kasamaan. Gayun din ang kasamaan na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay meron ding pinsalang panlipunan. Pinsalang panlipunan na nagdudulot ito ng iba't ibang mga masasamang mga epekto sa pakikitungo ng tao sa isa't isa. Ang mga magnanakaw, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil sa kanilang ginagawa ay nawawalan ng tiwala ang mga tao sa isa't isa. Na dahil dito, ang mga karapat-dapat na kahabagan, ang mga karapat-dapat na tulungan, ang mga karapat-dapat na tumanggap ng kawang gawa ay hindi na pinagkakatiwalaan tuwing nang sila ay lumalapit sa mga tao dahil ang mga tao ay natatakot na baka sila ay maluloko. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagnanakaw ay hindi lamang krimen na namiminsala sa pinagnakawan. Ito ay krimen na pumipinsala sa kabuuan ng ummah na ito. Kaya nga napakatindi ng parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala na itinakda niya sa kasalanan na ito. At gayon din, napakaraming mga pangaral mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangangaral tungkol sa pagtupad ng amana. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu Allah war rasula. O mga nanampalataya, huwag ninyong lilinlangin si Allah at ang kanyang sugo. Ibig sabihin nito, huwag nating lilinlangin ang anumang ipinagkatiwala sa atin ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang relihiyon, at gayon din, huwag nating lilinlangin o kaya ay ipagkakanulo ang anumang ipinagkatiwala sa atin. Huwag ninyong dudugasan, huwag ninyong babawasan, o huwag ninyong uumitin, kukupitan, at iba't iba pang tawag ng mga tao sa pagnanakaw habang ito'y inyong nalalaman. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganitong paraan ng pagkakasabi dahil ang nagnanakaw, batid niya ang kanyang ginagawa. At maaring marami siyang sinasabi na mga dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Marami siyang idadahilan, marami siyang justification na ibibigay, at kabilang dito ay ginagawa lamang niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Maaaring ang ibang mga nagnanakaw ay nagsasabi pa na ginagawa lamang nila ito para sa pagtustos sa kanilang mga pamilya. At yun nga, ang pagnanakaw, isa sa mga kinakatwiran ng mga tao ito, subalit hindi ito katanggap-tanggap. Sa sumunod na aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nalalaman na niya ang ikakatwiran ng mga tao sa kanilang pagnanakaw o panloloko o pangungurakot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Marapat ninyong malaman ng inyong mga yaman at ang inyong mga anak ay fitnah o pagsubok sa inyo. Ngayon nga, mayroong mga tao na ito ang kanilang katwiran na sila ay nagnanakaw upang matustusan ang kanilang pamilya at hindi nga ito marapat. Magagawa ba ng sino mang matinong tao na tutustusan niya ang kanyang pamilya mula sa nakaw na yaman, mula sa nakaw na anumang bagay o halaga o namang mga kagamitan na hindi naman niya pinaghirapan o pinagtrabahuan? Hindi ito magagawa ng sino mang merong matinong pananampalataya. Yang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu sariku hina yasrik. Ang nagnanakaw ay hindi tunay na nananampalataya habang siya ay nagnanakaw. Ibig sabihin, sa kalagayan o sa panahon na siya ay nagnanakaw ay mayroong malaking kakulangan sa kanyang pananampalataya at hindi siya pinigilan ng kanyang pananampalataya na gawin ang bagay na ito na napakasama. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa panahon na ito, nagalit ang mga tao sa mga iba't ibang uri ng korupsyon sa lipunan. Tayong mga Muslim, ang pinakamarapat na maninindigan sa katotohanan at iba't iba pang mga paninindigan sa katarungan. Alhamdulillah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paglaganap ng mga pangungurakot, pagnanakaw at pangangamkam sa yaman ng iba
ay isang bagay na nakakabahala, hindi lamang dahil sa pinsala na dulot nito, bagkus ito ay kabilang sa mga tanda ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha duyatil amana fantadiris saa." Na tinanong siya kung kailan darating ang araw ng paghuhukom at sinabi niya, kapag nawala na ang pagkakatiwala, ay hintayin mo ang pagdating ng araw ng paghuhukom. At tinanong siya kung ano itong pagkawala ng pagkakatiwala o pagkawala ng amana, sinabi niya, kapag ang amana daw ibinigay sa hindi karapat-dapat dito. Ang una rito ay ang pamumuno na ibinibigay sa hindi marunong mamuno at gayon din ang pangangalaga sa mga dapat pangalagaan katulad ng yaman na ibinibigay sa hindi naman mapagkakatiwalaan at hindi tutupad sa maayos na pagsasakatuparan sa mga karapatan ng yaman na ito o marapat na patutunguhan ng yaman na ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang mga mananampalataya, ang pangunahin sa katangian ng mananampalataya ay ang maging makatotohanan siya, na siya ay magiging makatwiran at naninindigan sa katarungan sa kanyang relihiyon at sa lahat ng uri ng kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa-tao. Na tayo bilang mga mananampalataya ay ginagawa natin ito dahil tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakababatid sa lahat ng ating mga ginagawa. Ng mga nanloloko, maaring maloloko nilang iba, maaring malilin lang nilang iba, ngunit hindi si Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kaya nga, napakainam na tuwing ng Jumu'ah ay nagpapayuhan ang mga mananampalataya tungkol sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo nangingilag sa kanyang parusa sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at paglayo sa paggawa ng masama, dahil ito lamang ang tunay na pipigil sa tao na magnakaw at gumawa ng napakaraming mga iba't iba pang kasamaan. Dahil maaring naririyan ang mga bantay, naririyan ang mga kamera, nariyan ang palagiang pagtutuos sa yaman nang sa gayon ay hindi ito mananakaw, nariyan ng iba't ibang mga paraan. Subalit, kung walang pananampalataya ang tao, kung walang takot ang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay mananatili ang mga ganitong uri ng mga katiwalian, waliyadu billah. Kaya, ang mananampalataya, insyaallah, ang tunay na magiging solusyon sa mga bagay na ito. At ang kanyang paninindigan sa katotohanan, ang siyang magiging paraan na magiging matuwid ang iba't ibang mga transaksyon sa pagitan ng mga tao, alhamdulillah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna lan nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa dammir ash-shirka wal mushrikin, wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus salah.